klaro ang mandato sa tao diri sa Davao nga ang gusto nga mayor sa mga tao is si Rodrigo Duterte. So, since wala man nila disqualify, he was given the opportunity to run as the mayor and mayor-elect na magit sa karon. So, let's leave it at that for the moment. Kay, wa pumunta kabalo kung unsa gid ang buhaton. Kay, ang administration karon is clearly against us. So, it's up to them. They have the power and influence to manipulate things, allow or not allow things. So, na sila. So, if they will not honor ang gusto ng mga Davaoenyo, that's up to them. You as taking over as acting mayor, allowed ka magkuan? For example, kani mga JOs, kani mga kuan? I think so. I do not know yet. Wala pa mo kabalo sa intricacies aning kuan mahitabo sa situation. But I want to believe that this administration will allow Rodrigo Duterte to take the seat as mayor. It's to honor the will of the people. That's why it makes you optimistic. Yeah, that's why I don't think about kung unsa ba mauoy si bako, acting mayor bako, wala ko kabalo which is which. But kaniko, diri ko gusto nako nga si Rodrigo Duterte ang akong amahan may mulingkod nga pagkamayor diri sa Davao. Mayor, ano ang alam mo, Mayor? Because VP Sara yesterday said that the Filipino lawyers is working out for President Duterte to take oath as mayor ng Davao City. Ano yung alam mo? Kung meron bang Filipino lawyers o kung sino itong mga lawyers nito? I think they will have to work with international lawyers, the ICC lawyers. These Filipino lawyers will have to cooperate with the ICC lawyers because ICC has its own jurisdiction and they have their own rules and regulations, and we have to stitch that together so that it can happen. So, but I believe, one government, usa ka gobyerno, if it alam niyo yung storya na kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Ana ra gyud na. Pero ba'y nagtatrabaho talaga, Mayor, para makatulong? Yes, of course. I believe so. We are working on it. I think the Vice President is working on it. But I cannot answer those questions because my main focus is Davao City. So mo na ako nabilin eh. Mayor, kanina si Colonel Kamarantan had his exit call at Davao City Council. He said na naghahanap siya ng time para magkita kayo. Yes, nagkita man ganyan. In fact, earlier today. Okay man. Actually, I'm not surprised kung what transpired during the elections because, as I stated earlier, the administration is against us. This is very clear, no? Bago ra ganit may nagtinubagay anak nila. But I think ang mga when Marantano was here, if he's still here, he did okay. He did everything that he could to be fair. So I wish him luck in his career and more power to him. So yung replacement niya, may had ka pa ba doon? That's impossible. They will never allow it. Kung maalala nyo, last year, they changed 3 city directors in 2 days without my consultation. And under the law, the city mayor should, be allowed to choose kung sino yung city director niya. And probably that won't happen. Like I said, that is because of politics. And this administration is against our family name. Meron siyang shortlist recommended na 3 tao. I am not expecting it.
Pero pinakita niyo sa inyo. No, wala. So, let them do whatever they want. At least, kita naman ng mga taga Davao, through the elections of what is happening here. Kasi kung if they succeeded in sabotaging my term as city mayor, edi sana nasa kanila yung boto, nasa kalaban, Nograles and the others. But the Davaoenos clearly manifested their what they want in the elections, and that is to continue this administration under Rodrigo Roa Duterte as mayor and me as the vice mayor of the city. Mayor, you are taking over as the president, acting president of PDP. What will happen and Well, I will assume the position, of course, because there will be nobody left. So I will take this opportunity. PDP Laban is open to all, not exclusively to politicians or people in high places. So kung ordinaryo kang tao and you believe in making a greater country and you have aspirations to, join us in building a country, if you are for federalism, you are welcome to join. So managhanta dire, kung mas marami tayo, mas okay to. are you saying? But I haven't talked to Robin Padilla yet. I do not know the details because this happened without me knowing. But it's okay. It's okay. Yeah. Wala nang problema with Senator Robin Padilla. I don't think so. We're very good friends. In fact, kung saan man kung ano man desisyon niya sa kanyang politika, nandyan ako. Because 2016, magkasama kami sa Hong Kong and he supported the presidency of my father. So, I will always be loyal to Robin Padilla. And I will go wherever he goes and I will always support him. Mayor, going back to you've mentioned federalism. Can you say that the PDP is working on it? It's one of PDP's thrust actually, but not really that alone. But I'd like to give emphasis to this. Kasi ngayon, that is why all of this is happening. Kaya the national government has too much power because of too much centralization. That's why they have control of the police, 'di ba? Kahit ako dapat pumili ng city director, sila nag-aano kasi hawak nila yung police. Yung presidente lang makakautos talaga ng chief PNP. Siya naglalagay. So, if we devolve the powers and functions of government down to the local government units, then I think we can govern ourselves better. Kaya nga, may problema tayo ngayon sa, I think, in how we view governance dahil dyan. Because malayo yung national government. It's in Malacanang. It's a 2-hour plane ride from Davao City. And I'm sure they do not know kung ano yung gusto talaga ng mga tao dito, ano talaga yung, what is the culture, and how we identify ourselves as Davaoenos. Hindi nila alam yan. So that's why they introduced candidates and they backed them heavily this recent elections, and yet they got wiped out sila. So that's why. So I think it would be good for the country so that, provinces and like us, like Davao City, can govern ourselves better. Mayor, sa recent results sa election, daghan nag-aay na ilipat sa PDP. So parang napakay as president criteria kung kinsa possible na pwede niyo dawaton na mubalhin sa PDP in preparation para sa 2028 elections. Mubalhin sa PDP, you mean? From other party, Mayor, na like I said, PDP, I think, bisag janitor ka, pwede ka mo apelo PDP.
Sa pagbasurero ka o sa pagbilyonaryo ka, ang core principle ng PDP is to gather everyone who wants, uh, to transform the country. In not really in a revolutionary way, but slightly revolutionary way. Kay medyo the system of government gikan ba rin sa mga Amerikano kaniadto pa kaayo. And I think it doesn't suit us anymore. Before, the Philippines, gamay pa kayong tao dire, the population mapatay na abot og 100 million. Karon, kung naka-presidente ka and you're sitting in Malacanang, how will you know? Kung unsa how life runs in the provinces, in the other cities na layo sa mo. It's just not applicable, to me at least, it's not applicable anymore. Pero as early as now, Mayor, dapat istoryahan na ba ninyo sa PDP ang Wala pa, bago lang naging iba, wag yung kabalo lagi siya na. Pero, dili yun na problema. I respect Robin Padilla's decision. I fully support him. Then, I will assume the position as acting president of PDP Laban. No problem for me at all. We'll talk about it. I will give you updates maybe when I gather the members. So, is this the time that you are going to formally invite VP Sara to join PDP? I do not know. We're very different when it comes to, she's my sister. Lahi na among pagkaigsoon niya. Lahi ang politika gid sa mga kay say magbangga gid mi. So it's the same with sa akong amakan, siya o any other else sa mga pamilya nga nas politika. So we have our own directions and platforms when it comes to politics. So I cannot, hindi na ako gusto masumbagan ko. Ano sa imong plan, Mayor, to gather the PDP? Wala pa ako kabalo, kay bago lang yun kayo. Sa'yo, recent lang kayo niya nga development. Mayor, nagitugon si FPR di katong the last time nga nakita mo sa NCC detention. Sa unsa? Kani sa Davao City. Na siya itugon sa inyo. What lang daw mo? Muli ra daw to siya. Kumusta siya? Appearance. Physically. Tanon ako, okay siya. Kaya gusto siya maayo man. Ano bang? Murag better ang iyang. I think he's better. I truly believe he is better there. Ang diferensya lang, medyo nag-lose siya weight. Yun. Namayat to siya. Payat to kayo. Or ba si dugay lang ako sa nakita. Pero, nabaguhan ko ba, ana. Pero, mayat siya. Pero it could be a good thing nga namayat po siya. Kaya basig sa iyang edad, dili po. Wala akong kabalo eh. I am not a doctor. Wala po eh. Kanang mga recent, mga assessment na nadunggan ako. But, kanang, when I talk to him, I think he's okay. Lingaw man, nalingaw sa kasturya. Gihagwa ko niya. Kibaw siya nag-uol ko kibaw mo siya nga preso siya. So, ako yung gihagwa. Sige pagkatawa, mora gyapon. Pero kung ikaw, sa ka lugar, wa kay kauban, di magigaganahan mo kaon good. So, mo nang tan-aw na ako nga, wa kay gana mo kaon. Ano ba? So, mo siguro namayat, pero okay man siya. Okay man gid. Kung sa'yo kasulti mo atong country nga willing kaayo siya dawaton for the interim release. Kung kinsa man itong nasod, thank you in advance for accepting my father. If ever that will happen. But still, kung wala man, since kung nisugot na ka, I will not forget this. Positive taan kuan karon layer nga ma-approve yun sa paguranta sa kanino sa interim release sa ICC. Honestly, akong tanaw manggod, ang ICC dili kayo confident akong tanaw sa iya ha. Because ang katong extraordinary rendition nga nahitabo manggod kang PRRD, kadto pala manggodaan kuan na they should have sent him back here just to allow the process to take its course. And yet, gidawat nila dito sa ilang detention center. So,
I have this suspicion nga ang ICC is a political tool. Kay, it was in a kanang layman's term, technically it was kidnapping that transpired dito sa sa Villamor Air Base. Subay pa dami Mayor ang One Sambayan na coalition against sila ani they warned the nation kung kinsa mo tong possible mudawat kay FPRD na this is betrayal of justice and so on and so forth. Kinsa man na sila? Kana nga group. Kisa na sila? Political organization, One Mga left na Sambayan. po. Diri na sa Pilipinas? Yes. Ngano, na sila nuclear warhead? Kung wala, hilom sila. Because they cannot threat any country if you do not have military power. So, shut up, you idiots. Pati kini si Franz Castro and Attorney Colmenares, they're so against with kaning interim release. Kontra sa politika, muna sila mga pulos. Dali, banha lang. Idaog na unta na si Franz Castro kung unsa pa na siya, hostel na mamina, pamanmuan na niya, noong unsam taon. So, ganito. Oh yes. Hindi na ko na kuan be. Nasa giingon nga katawanan kaayo. John Ray, di ayo si John Ray. Tama si John Ray, di ay na no ka. John Ray ni nga na dagana ba nimo gibaw anday. Sukot man gay. Ganang okay, sagdi lang ana mo gina sila. And Mayor, gitubag na si General Torre katong iyahang pagka-PNP chief and his promotion was not based on merit according sa imong ginrespect siya sa imuha, and then kasi nakalimot daw ka nga ang first PNP chief under FPRD's administration is Senator Bato nga from 1-star jumping to the 4-star general. Kung sa imong tubag sa iya. Kumpara po niya yung kaugalingon. Okay, Pwede nga, mali ko nga, siya, 2-star ni Ambag, 1-star ni Ambag, basta kay ni Ambag. So, while he compares himself to Bato, let me just point out the difference. Si Bato, kung ni Ambag man siya og promotion, it is because it was to fight drugs and criminality. Si Torre, ni Ambag sa position because he is there to persecute those who are against drugs and criminality. So what does that say about this administration? Kulang na lang ingnon nimo, you are promoting drugs and criminality and you are grooming pushers and narco-politicians. So, sa to? Back to you. Yeah. Okay. And they call out today. Pamati, bukinigungguyan eh. Na. They call out mo ni Yusek Castro for sharing AI also. Kamo ni Senator Bato. Di ba kung kabalo, unya karon, tama mo to giingon ni Bato. Regardless kung AI to or dili, na nag-reflect man ang sentiment sa mga tao ato. So that's why na ay engagement. Ba na nila nakunaan? Akala ko ba matalino itong si Franz Castro? Claire Castro. So, like it's a post, real or not, it got engagement. Now, it reflects the sentiment of the people. Diba? So, let's put it this way. Kung may AI diha na content and doesn't matter to anyone, then it will not gain any traction. The point is it gained traction and people want to share this and show it to other people because it is the sentiment of the people. Ano raman na? Patason man na to storya. AI lang. And I'm sure kung naamay mo gamit o ingano nakabuang kamo to. Mayor, balik ko kay Marantan, Mayor kay how do you see sa imong sayahang pag-exit and usa tong expectation sa mupuli? Chaos. All over again. I'm sure they will not stop. Ano ba? Okay. Okay raman, anad na ko. Oh, no. I'm used to it already. Pareha na ron, itubag na po ito. Mag-imo na po na sila problema. Sagdi lang.
Pero naay katapusan gyud ang tanan. Maura gyud na. Bisa pag maybe in the next 2 years, 3 years, more than that, nagya po'y katapusan ang tanan. Nga, kita mga Dabawenyo, we are known to be very resilient. Nata sa region nga historically unstable. There is imminent threat outside of our territory, terrorism and all of that. But we managed to build a city that everyone's comfortable and happily living in it. So, gamay ra kayo na sila kumpara sa atong giagian. So ano yung warning mo sa mga Dabawenyo Mayor? Warning? Warning because sabi mo nga is chaos yung Just be vigilant. I think we just have to stay united. I just stay vigilant and do not allow injustices to hayaan nyo na mangyari. We have to fight back. Kailangan natin magsalita because we have the freedom of speech. And we will tell our fellow Filipino countrymen of what is happening here in Davao City. Ay, okay. June 18 po at syempre po, dumalaw na naman si Kong Pulong kay Tatay Digong. Kong, kumusta si Tatay Digong? Okay naman, masaya. Masaya siya ngayon, ha? Masaya siya ngayon. Nagbibiro. Okay, palabiro, ha? Aming jokes na inano sa mga apo niya. Okay. Yun, masaya naman siya, kumain. Okay. Tinanong, yun ang akong tinanong kung kumain siya, kumain naman raw siya. Yun na, okay naman siya, masaya. Paano siya nakipagbiruan sa mga apo niya? Hinahakap ba niya yung mga apo niya? Itong sa lalaki, about sa babae. Marami siya matuturo, ha? Although I'm sure yung tatay, marami na rin matuturo din. Oo. Tapos yung sa anak niyang babae. Okay naman yung sa pag-aaral, bibiruan. Tapos yung pag boyfriend, yung mga Ganun. ganyan, oo. Talaga si Tatay Digong, alam niya ang mga importante, ha? Mga boyfriend, girlfriend, ha? Balita sa Pilipinas, alam ba ho niyang pumuputok na yung gera sa gitnang silangan? Hindi masyado kontrolado. Yun nga sabi niya, kontrolado yung napapanood nila sa loob. Pero yung sabi niya, yung bago siya pumasok, narinig na sa mga ganyan. So, yun lang, binalik ng story. At kinento ko naman ano man nangyayari sa US, sa Pilipinas. Ang pinaka-latest po dun sa repatriation ng Pilipino, nagkakamot na naman ng buhok po si PBBM. Para nung bagyo. Wala akong masagot yan. Oo. Oo. So, gano'ng katagal po yung naging bisita niyo ngayon? Ganun pa rin, na 3 o'clock lang nag-start. 1 hour 30 minutes pa rin yung visitation. Namasahin niyo po? Yes, always yan. Every time nandun tayo, minamasahe ko. 30 sa both legs, 30 sa likod. So talagang masahe tapos kwentuhan. So wala naman pong hinihingi ngayon sa bisita niyo? Ngayon, no streamer. Magdadala na naman ako, maghanap ako. Oo. Kasi streamer. Makati na raw. Okay. Trimmer. Ako, oo. Marami sa sir, crowd vote or action even. Ngita ko niya. Oo nga. Sir, may question ako, sir. What is your reaction about Attorney Harold statement pertaining to your allegation na kung hindi mo daw mabigyan ng evidence Kinsa na? Attorney Harold, sir, Prestisyo? sa Harold yan. Harold Abel, Sino yan? yung asawan sambayanan, Oo. sabi kasi, Alieha, correct. Kalyeha. oo. Kung hindi mo daw Sabi niya- substantiate Correct. Ano yan? yung one sambayanan. Hindi ko kilala, so irrelevant yan sa buhay ko. Yeah. Mario Joseph. Sorry ka na lang. Notaryo ka na lang dyan sa rekto. Okay. Ida nga, bugaduha ka. Pinakamagandang sagot. Okay. Pagkari, gusto mo lang sumikat gamit pangalan ko. Para ka rin yung asong ulol. Magnotaryo ka na lang dyan. Huwag ka na makisali. Sa Bisaya, ang tawag na mo anak bay, apil-apilon ka. Paghilom. Well, hindi. Hindi ko kilala yan. Ano yung pangalan? Howard Kalyeha. Howard Calieja, sir. Attorney Howard Calieja. Notaryo ka na ng skali.
Anyway, kaliyehan naman siya, no? So, kasi, Pakialam ko sa'yo. pero yung sinasabi nyo yung, ano masasabi nyo nga doon sa mga kapwa Pilipino pa natin, no? Na nagsasabi na dapat wag daw tanggapin ng ibang bansa si Tatay Indigo. Eh, di kausapin nyo yung ibang bansa. Opinion nyo yan. May sarili kami, pamilya kami. Huwag nyo kami pigilan sa opinion namin sa tatay namin. Kasi kung tatay nyo yan, sana gusto nyo, idasal ko, tatay nyo lahat, patay na. Oh. Eh, wag kayo makialam kung anong gusto namin lumabas sa bunganga namin. Ano ba tayo? Demokrasya to ah. Sino pa yung sakali? Sino yun? Kaliyeha. Oh. Alihasa. Buhayin mo pamilya mo maayos, huwag ka makialam sa problema namin. Apil-apilon kang bata ka. Huwag kang kailanin mo. Initin mo ng kumulo da. Kain na tayo Indian food. Gusto namin yung pagpapikit ng ulo nyo. Gusto namin yan. Ay, hindi ako makasalita mabuti. Basta mainit ulo ko. Meron kami labok doon. Kailan, diretso na sila. Oo. Sir, do you have a message to the Filipino people po? Closely Um, monitoring the situation. Sa mga kababayan ko, kababayan namin, maraming salamat at hinihingi po namin ang prayers ninyo sa dumarating na panahon para sa health ng tatay namin. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Thank you, sir. Maraming salamat po. Until Thank tomorrow. you, sir. Mabuhay po kayo, sir. Thank you. Dumating kami sa Hague. Dumating kami sa apartment ni Harry. Yung una kasi hindi kami kasi sabay tatlong from LA magkasabay kami the same day. Dalawa lang kami, nakita niyo yung video, dalawa lang kami. So dahil kami yan, kasama ko, cowboy yan. Kahit sa sahig kami, pwede kami matulog. Sabi ko sa kay Palangga, sabi ko, bakla, okay na ba tayo dito? Sinignan namin yung kwarto, sabi niya, okay na tayo dito, magsiksik na tayo dito. So, tumira kami. Andito yung kwarto ni Spokes, andito yung kwarto namin dalawa. Si Alpotera at yung kasama pa niya nandoon. Okay, here we go. In-invite kami sa taas. Nandoon, well, totoo naman, nandoon si Senator Robin sa taas, nung time na yon. May ibang mga personality doon. Alam mo kung anong ginawa ni Alpotera? Nandoon din si Girlie. Yung ngayon, yung ini-issue ng bilyonaryo na kesyo girlfriend daw ito ni PRRD. Girlie, hindi kaya si Alpotera ang nagbibigay ng feed dito sa bilyonaryo? I-connect niya na ha. Kayo na mag-connect, sabi ni Zidar. Okay, so, nung araw na yon, nung dumating kami sa apartment ni Smokes, umakyat kami doon kasi in-invite kami sa taas. Ganyan. Marami doon, may mga bata doon. In fairness, mababait yung mga bata. They're 20s and 30s na mga tumutulong-tulong kay Spokes. At talagang, marami kasi naman talaga gusto mo, umakyat kami sa taas. Ano ang ginawa ni Alpotera? Pinahiya niya. Doon din si Grace Ibuna. Grace, ikaw, witness ka dito. Kayo nila, Senator, witness kayo dito. Okay, doon naman kayo eh. Okay. Alright. Yun yung si Girlie, yung sinasabi ng bilyonaryo, ni-report ni Corina Sanchez na rumored girlfriend chuchu daw. Hindi na nga mahalaga yun eh. Pero ang totoong kwento, kayo mga taga Davao, alam nyo to. Umakyat kami sa taas, kasama ng friend ko, dahil dalawa nga lang kami. Umakyat si Spokes Harry, may picture kami. Pero this is not the proper time para ipakita ang picture. Ano ang sinabi ni Alpotera sa akin? Girlie, pwede kang mag-ano dito. I don't know kung ano. Ang sabi po ni Alpotera sa akin, hi ma'am, si Ma'am Girlie, ganyan-ganyan, girlfriend po ni PRRD. Pinahiya mo yung tao. Alam mo ba, namumula si Girlie sa harap namin? Alam niyo ako anong ginawa ko, mga kababayan? Nililihis kasi ni Alpotera yung kwento totoo sa kanya. Ngayon nagulat ako kasi may mga tao doon, hindi lang naman ako. Andun si Robin, andun si Ibuna, andun yung mga bata. Kararating lang namin, first meeting mo sa tao, yun ang introduction mo. Ay, Ma'am Marlica, si Girlie po, girlfriend ni PRRD. Alam mo kung anong ginawa ko? Ha, totoo ba? Sabi ko na gano'n. Tapos ngayon, kasi naramdam ko na napahiya yung tao. Iniba ko yung kwento. Ang sabi, tinapik ko si Senator Robin Padilla noon eh. Sabi ko, ikaw, Senator, pag-usapan natin yung mga ex mo.
Tapos sabi pa nga ni Senator Robin, ay, wag na ako, ma'am. In fairness kay Senator Robin Padilla, maginoo at, magalang naman talaga. Iniba ko kasi ayoko mapahiya yung kapwa babae ko. Yan ang ginawa mo at inimbita po sa lahat ng mga taga Davao, ito ang totoong kwento. Yang si Alpotera, inimbita niya si Girlie mismo sa apartment niya to alliance niya against kay Hanilet. Yan ang totoong kwento niyan. Inimbita yan si Girlie para alliance niya, dahil wala naman ako idea sa mga yan, para magkampi silang dalawa para kalabanin si Hanilet. Yan ang totoong kwento. Pinapaamin ka ni Girlie kung meron kayong, kung naging may relasyon ka kay Pangulong Duterte, di ba? Ano ang sabi mo, bruha? Ay, ma'am, hindi po dapat ako magsasabi niyan. Dapat si PRRD. Ako lang po ay ganito, ganyan. O, di ba? Ginulo mo ang buhay ng mga nagtunay na nagmamahal kay PRRD. Inimbita mo para magsanib puwersa kayo. In fairness doon kay Girlie, professional, hindi ko nakita ang kabastusan katulad mo. In fairness dun sa Girlie, professional, kahit paano, maayos. Yun, totoong kwento, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, part 2 pa lang to eh. Imagine mo, inimbita yung rumored na sinasabi, at itong issue na kay Pangulong Duterte, alam na to ng taong bayan, kaya nga nagsalta si Basti, no, nandoon siya, ang mga bigaon nag-aantay sa katatay niya sa labas. At ang mga tao, kaya ito dapat niyong malaman, ang mga tao ni Alpotera sa Hague, Joma season aligned. At ayaw kalabanin ang mga Marcos Bangag. Kaya mamili kayo, Team Alpotera o kay Maharlika. Hindi ko kayo pinipilit, eto yung kwento. Nakipag-alliance ka, paggabi, bumababa ka, Girlie, kailangan mo tumalaman. Ginagago ka ni Alpot. Ang ginagawa niya, bumababa sila doon sa second floor, Mom, hindi iwasan namin si Girlie kasi tinatanong niya ako about PRRD, tangina. Di ba? Di ba, Grace? Palangga ko yan eh. Yan ang katotohanan. Gusto niyong sirain ang nananahimik, di ba? Na nahimik eh, na nagdurusa, na pamilya, not only mama, na si Kitty yung anak. Tinatarantado nyo yung nanay niya. Ako, wala akong pakialam sa personal na issue. Nung una ko palang sinuportahan si Pangulong Duterte, yan na yung unang binato sa akin ng mga haters niya na, susuportahan mo si Digong, ganito yan, ganito, ganun. Ang tinignan ko, yung magandang nagawa ni Digong sa kanyang bayan, sa kanyang lugar. Wala akong pakialam sa kanyang love life. Diba? Quiet lang po si Girlie Balaba. In fairness, totoo yan. Quietan si ma'am. Respetado ko yung taong yan. Dahil iniiwasan ka, girl. Bumababa siya para i-chismis. No, ito si Girlie, iniiwasan nga namin. Ano ba to? Ganito, ganyan. Inimbita mo yung tao, tapos inimbita mo si girl, tapos sisirain mo sa amin. Hindi ko naman, anyway, hindi naman tayo magkaibigan na, na talagang magkaibigan na super close. Ang mga kaibigan mo, yung mga nakikinabang sa'yo na mga vloggers, kasi tatawagan ka nila, Alpotera, baka naman pwede kami magpa-picture ng mag-book signing or whatever, or mag-drama-drama. Putangin na nyo. Alam ko mga galaw nyo. Mga inayupa kayo. Sige nga, maglaban-laban na nga tayo kung yan ang gusto nyo. Sino ang double agent? Sino ang para sa bayan? Yan ang katotohanan. Okay, fast forward tayo. Okay? I-recall ito. This very, fast forward, okay, doon sa Duterte Street, nagkakasama sila. Kasi ako wala talaga akong pakialam sa kanila, magsama kayo, whatever. Pero ang target ni Alpo, to destroy Hanilet. Kayo na supporter ni Pangulong Duterte. Kayo na supporter ng mga Duterte. Papayag ba kayo sa babaeng ito na iniwan ang 2 minor de edad na anak, kung saan man yan, somewhere, di ko alam saan nakatira, iniwan ang kanyang asawa para ipilit ang kanyang sarili sa loob ng ICC
at para sirain ang nanay ni Kitty Duterte. Sino? At itong mga alipores niya, palibhasa, wala naman direct access yan kay Pangulong Duterte at kay Inday Sara. Huwag kayong magpanggap, putang ina nyo. Huwag kayong magpanggap. If you're supporting Pangulong Duterte dahil maganda ang ginagawa niya, be it. Okay, go, magkasama tayo dyan. Pero kung susuporta kayo sa isang alpot na sinisira ang nanay ni Kitty, then maglaban-laban tayo ngayon pa lang. Yan ang katotohanan. Sinisira, nagtandem kayo. Ha? Nagtandem kayo dalawa. But in fairness, hindi ko alam kung, dahil hindi ko naman nakausap, in fairness, Girlie, hindi tayo, nag-usap kami pero sweet lang. Wala kaming interaction ni Girlie na masinsinan. Wala talaga. As in, wala. So, wala, I cannot say anything about it. Dahil wala. Now, ano nangyari? Araw-araw, alpot, umaasa ka na makapasok ka sa detention. Araw-araw, sinasabi mo, di ba? Pag mayroon pagkakataon na ikaw ay hinaharang, di ba, na hindi makapasok, pwede ba? Ano sasabihin nyo ngayon? Okay. Fast forward tayo. Birthday ni Inday Sara. Nagsimula kasi ang lahat ng ito kung hindi ka kumumpas na wag kami magsalita ni Harry Roque na bangag-bangag, adictos benedictos o lahat ng kasamaan ng mga Marcos. Kaya kini-question kita. Sino ba ang nag-uutos sa'yo? Dahil walang kumpas ang Office of the Vice President na hindi dapat kami magsalita ng anti-Marcos statement or spiel or whatever. Dahil mismo si Baste ay nagsalita laban sa mga bangag, laban kay Marcos. At sinabi pa nga mismo ni Baste kay Spokesman Harry Roque nung birthday ni Inday, nung nagkita sila ni Amy Marcos, na, hindi pa rin kita binoto. Diba? Sinabi ni Spokesman Harry rin. So, ang tanungin nyo ngayon, this is not about personal. Pero kasi kailangan nyo maintindihan. Kasi hindi man ako pwede magkwento yung dulo lang. Dapat maumpisahan nyo yung kwento. Paano nyo maintindihan? Ngayon, ang tanungin nyo dito sa mga grupo nila, lalo na kay Alpotera, sino ang kumukumpas sa kanya? 'Di ba narinig nyo nung kami nag-reconcile na, 'di ba? Yung vlogger sabi niya, sabi ko papangalanan ko na hindi, wag niyo nang pangalanan. Alam niyo na 'yun, Alpotera. Okay? 'Yun, mga kababayan. Okay, fast forward. Ako po ay nandoon sa tent. Nasa loob, 'di ba? Nung dumating kasi ako, si VP nagpapa-press con. So ako nandoon, nakita niyo may mga video lumabas, kausap ko sila Attorney Vic, si Kong Marcoleta, si Senator Robin Padilla, lahat pati si Mangga nandoon. Kung ikaw ay may kahihiyan, Alpotera, nandoon si Mrs. Zimmerman. Si Mrs. Zimmerman nakaupo dito. May pagkakataon na magkatabi kami, may pagkakataon na katabi ko si Inday, pagkakataon na ito si Zimmerman at si Mrs. Zimmerman, ito si Inday, nandito si Mangga, 'di ba? Nandito ako, minsan may pagkakataon na tumabi ako na magkatabi kami ni Mangga pero umiiwas siya. Andun si Robin, andun si Doc Mata, andun si Attorney Vic. Marami pa, mga personalities doon. Okay, here we go. Siyempre, Inday Sara yan. Maraming nagpapapicture kay Inday Sara. Ako, nagpapicture ako kay Inday Sara. Yeah, we have pictures. May picture ako with Baste. Hindi ko pa pala napupost yung mga picture. Ang dami kasi. Anyway. So ngayon, pumasok ka, Alpotera, na para kang fangirl. Doon ko na-witness na wala kang direct contact. I mean, may direct contact ka, pero ibig sabihin na hindi ka totoong mahal na mahal ng mga Duterte na sinasabi ng mga alipores mo na mahal ka kasi malaki ang naitulong mo. That's bull. Okay? So, balik tayo sa tent. Pumasok kayong dalawa ni Girlie. Hindi mo alam kung sino magpa-picture siya. Nakaupo ako, katabi ko si Mrs. Zimmerman. May mga pinag-usapan kami pero amin na lang yon. Private yon. Dahil napakabait ng nanay ng mga nila Inday. Napakabait. Katabi ko dito, wala kang masasabi. Kaya, nako, grabe. Wala kaming nag-conversate kami, pero amin na lang yun. Alright? Pumasok kayong dalawa, andito si Mrs. Zimmerman, nandito ako nakaupo, pumasok kayong dalawa, hinihila-hila mo si Girlie para magpa-picture kayo kay Inday Sara.
Ano ang sabi ko? Sige, ako na mag-picture na kayo doon. Ang kapal ng mukha nyo. Hindi, ikaw lang. Kasi si Girlie mukhang wala namang ginagawa na ano yun eh. Wala namang pangit na ginagawa. At saka hindi ko alam storya niya. Okay, I don't know her story. Tumayo ako. Alam niyo, ginawa ko mga palangga. Sige, sabi ko, mag-emote na kayo dyan. Tumingin si Inday Sara kasi nakakawa ko yung camera eh. Pinicturean. Ngumingiti si Inday Sara. May sinabi si Inday pero hindi ko nasasabihin. Private na lang yon. Ngumiti, tumawa, dahil hawak ko yung camera. O sige, sabi ko, mag-emote na kayo, ganyan. Di ba? May picture siya lumalabas. Andito si Inday, I think, kung tama ang pagkakaalala. Basta, 3 sila, ganyan. Fangirl ka, girl. Hindi totoo yung pinagkakalat niya na mahal na mahal siya ng pamilyang Duterte. Yan ang katotohanan. Yang mga pictures na yan, ginagamit nilang optics. Okay? For whatever reason, ginagamit niyang optics. Siguro I just don't know. Ginagamit sa kanya mga padrino, sa mga nagbibigay sa kanya ng something, I don't know. Yan ang totoong kwento. Kaya nga, nung nagkaroon na ng XXX, na nagkaroon na ng pagpigil kay Harry Roque sa pagsasalita, dahil ako, sabi ko nga, ahead of time, sinabihan ako na bawal ang magbangag-bangag, you know, at yung anti-Marcos statement, or, yeah. Kahit balikan nyo yung video ko, wala akong sinabing bangag-bangag, wala akong sinabing anti-Marcos, greetings and pasasalamat lang. Greetings kay Inday, pasasalamat sa mga mga supporters. Yun yung totoong nangyari nung May 31. Okay? Fangirl ka. Ngayon, ikaw ang si Alpotera po ang kumumpas na huwag magsalita laban sa mga Marcos. Kaya nga tinatanong ko hindi nasasaktan ka na magsalita kami laban sa mga Marcos? Pero taliwas sa sinasabi mo, mahal mo yung mga Duterte. Yung nagpa-kidnap kay Marcos ay ang mga bangag. Bakit ka nasasaktan? Kaya ang question, saan ba nanggaling yung 30,000? Ayon sa ating report na kumalat doon. Saan galing yung mga binibigay? Sa mga iro. O ngayon, wanted ka na sa Hague. Ang kapal naman ng mukha mo kung pupunta ka pa doon. Di ba? Oh. Iba yon yung pinapahinaan ng audio. Iba yon.